Sinigang na baka naman ang niluto ko for today mga mare ay grabe, sobrang sarap talaga nito, lalong-lalo na yung sabaw dahil medyo malapot-lapot at yung asim nito ay saktong-sakto lang, kaya naman masarap talaga ito partneran ng patis na may sili. Nako, panalong-panalo talaga to, kaya naman kahit mainit ang panahon ay masarap pa rin talaga humigop ng sabaw. At kung hilig mo rin ang ganitong klaseng masabaw na ulam, tara at lutuin na natin to. So eto na nga mga mare, bumili ako ng beef ribs, sinamahan ko na rin ito ng laman na may kasamang mga taba dahil yan talaga ang masarap na pang sinigang. So ang una ko ang ginawa dito mga mare ay sinir ko muna itong karne ng baka. Inantay ko lang ito na mag-brown at lumabas ang mantika nito, at nang okay na ay hinango ko na nga rin ito. At sa same kawali mga mare, dito na rin ako magigisa ng sibuyas, at syempre magigisa rin ako dito ng maraming kamatis. Mas masarap talaga ang sinigang mga mare kapag maraming kamatis, kaya naglagay ako ng marami. At dito nga igigisa na rin natin dito ang karne ng baka. Titimplahan ko na rin ito agad mga mare. Maglalagay ako dito ng salt and pepper, at syempre bukod sa salt and pepper, maglalagay pa ako dito ng patis para mas malasa ang karne nito. And after ko ito matimplahan mga mare, sinutay ko lang ito ng mga ilang seconds, and then after nyan ay inad ko na rin dito itong gabi. Isasabay ko kasi itong gabi mga mare sa pagpapalambot dito sa karne, kaya naman nilagay ko na rin iyan. And after nyan ay nag-add na rin ako dito ng tubig at palalambutin na nga natin itong karne ng baka. Medyo dito lang tayo matatagalan mga mare sa pagpapalambot ng baka dahil alam naman natin na ang karne ng baka ay medyo makunat. Habang inaantay ko nga na lumambot yung karne ng baka mga mare, ay eto nga, at niready ko na rin itong mga gagamitin ko na gulay. Syempre, mas masarap pa rin talaga ang sinigang kapag may kasama itong gulay tulad ng kangkong, okra at sitaw. Anyway, para mas mabilis nga lumambot ang ating karne ng baka mga mare, ay pre-pressure cooker ko nga ito. Umabot lang ito ng 40 minutes. At eto na nga mga mare, grabe, sobrang lambot talaga ng karne. At syempre, yung gabi ay malambot na, kaya naman ito nga, at dudurugin ko na nga rin ito. Mas masarap talaga mga mare kapag yung sabaw ng sinigang ay medyo malapot, kaya naman ito nga, at dudurugin nga natin isa-isa itong gabi. Anyway, ito palang tinatanggal ko dito mga mare ay oil ng baka. Kailangan ko itong bawasan or tanggalin para naman mas masarap humigop ng sabaw. And then after nya, naglagay na rin ako dito ng sinigang mix with gabi para mas medyo maasim-asim ang ating sabaw. Nilagay ko na rin pala itong mga gulay dito mga mare, and then after nyan ay isisimmer lang natin ng mga ilang minutes pa, and then ito na, luto na ang ating sinigang na baka. Nakalimutan ko palang sabihin mga mare, nag-add ako dito ng isang beef cubes para mas lalong sumarap ang sabaw. Subukan nyo rin yung ganitong klaseng sinigang mga mare, ay talaga namang mapapawaw kayo, sabaw pa lang ay ulam na. Napakasarap talaga, lalong-lalo na ngayong tag-ulan. Nako, napaka-perfect nito. Anyway mga mare, kung umabot man kayo sa puntong ito, paki-comment naman kung hanggang saan nakarating itong beef sinigang natin. At bago pala matapos ang vlog na ito mga mare, gusto ko lang i-shoutout ang lahat ng mga OFW natin na laging nanonood ng mga luto sere ko. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Thank you for watching. See you next vlog.